kanina parang nakakatawa, nakakainis na nakakabanas 'no? Yung mga pangalan na biruin niyo may Antonio Pagong, Timon Pusa, Suniso Belat, and more questionable names. Yung ako nagkakamali nung tinanong dito kanina si, Gina Acosta, in-acknowledge naman niya na mukhang aliases itong mga ito. Mm. Dun ba sa ganong punto, let's say, 'di ba questionable na nga to begin with na hindi ikaw yung personally nag-disburse nung confidential fund. Ibinigay mo yung pera at ang nag-disburse technically yung security officer. Dun pa lang 'di ba questionable na yon. Pero yung number two, nung bumalik siya at ginustify, dito napunta. Pinakita yung mga acknowledgement receipts, eto yung mga pangalan. Kung ikaw yung disbursing officer po, at yun ang nakita mo, common sense. Teka, mukhang mga ano to, no? Mukhang mga aliases ito. Ano po ba dapat yung next step na ginawa niya? Dapat po ba inalam niya yung mga totoong tao na yon? Yung totoong mga pangalan at tinago niya yung mga pangalan? Doon sa proseso natin, 'di ba sinabi rin niya kanina, meron pong CDR, remember? Pero walang follow-up question eh. Kaya muntik akong mapatayo doon sa upuan ko para sabihin, oops, follow-up question. Ano yung CDR? It's the cash disbursement report. Oh, sabi ko sana tinanong ka agad, oops, nag-prepare po ba kayo ng CDR? O yan, parang pinaparinig natin sa prosecution. Linawin Please. natin, ano po ba dapat ilalagay sa CDR? Kung merong Ano? aliases na nakalagay sa acknowledgement. Yung pangalan ng tunay na ano itong aliases. And this was the one nire-refer ni Senator Lacson. Ang sinabi niyang, Oo. meron niyang pangalan na totoo dun sa loob at ang lumalabas yung alias, di ba? But actually, all this, hindi dapat nag-count dito eh. Kasi yan ay intelligence gathering, di ba? Ikaw ba, Mm. kailangan mo ba yung confidential funds para sa tree planting? Di ba? Kaya nag-tree planting din ako kaninang umaga. Sinubukan Ang claim, ko. ang claim nila ron, pero napaka-bogus din, parang to secure the vicinity tsaka yung mga participants doon sa tree planting. Ang sa That's akin ano not the eh, intention of confidential funds, I would say. That's yun nga not eh. confidential in nature. Actually, Di ba? magtapatan na po tayo rito eh. Lumalabas dito napaka-brazen eh. Tsaka merong impunity. Nakakalusot ako eh. Mabait ka pa. Pag sinasabi mo yan, mabait ka. To be Dapat po honest. mabait ako. Bawal po kasi magsalita ng matalim dito ngayon eh. Ako na lang ang medyo mataray, ang medyo masungit. Oo. Ano? Sa Mm. akin, dapat hindi tayo natatawa eh. And sa akin, dapat tinapos na ito matagal na. Alam mo kung bakit? Parang ina-assume na wala tayong pakialam. Kaya nga ganun kalakas ng loob, di ba? Kung ganon, na walang pakialam, di ba ito yung mga taong inihalal natin at meron sanang pananagutan, pero wala silang pagpapahalaga. At parang sinasabi nilang wala kayong pakialam kung paano namin gustong gamitin ang confidential funds. Hindi lang ito sa mamamayan sinasabi, ito rin ay Mm. sinasabi sa auditor. Kaya I don't feel na natatawa ako dun sa mga names. Opo. Nawawalan ako ng pag-asa. Kasi sabi ko, kung ganito nakababa yung pinuntahan namin, anong gamit nung pagtuturo natin, nung ating pagdidiscuss, ano? Mag, titingin pa ba tayo dun sa future na kung saan kaya natin pag-usapan na, teka muna, ganito na ba kababa yung level ng accountability? Na parang kayang-kaya nilang gawin. Ano mo mai-imagine mo habang ginagawa nila yung names? I'm sure nagtatawanan sila, di ba? I'm sure Yun nga. nag-aanuhan, siguro Yun nga. nag-a-appear, Yun nga. di Yun nga. ba? Tapos, at the height of all that, di ba? Yung mamamayan natin at yung mamamayan na nagde-defend sa kanila, di ba? And then still, they can afford na lokohin yung mga yan. Kinlir na sila ng COA. Kaya talagang minsan, it's not safe for any one of us to be saying things like this, di ba? Pwede tayong awayin, pwede tayong i-bash, pwede tayong pagbalakan ng masama. But at the end of all this, kaya ba nating sikmurain yan na mananatili tayong tahimik kahit harapan tayong ginagago? Hindi lang panggagago ito eh. Talagang ipinapakita sa atin, ipinamumukha. Wala kayong pakialam kasi nasa amin na ang pera at wala kaming pananagutan. At sa akin, paulit-ulit kong isinasaksak sa isipan ko yan para hindi ako bumitaw dito sa lahat ng ginagawa natin para ipaliwanag natin paano dapat gastusin ang pera ng bayan. So kung aliases man yung sinubmit doon sa acknowledgement receipts, dapat kinuha pa rin yung tunay na mga pangalan at inilagay doon sa CDR, confidential, sorry, ay Cash cash disbursement. disbursement record. Yun yung itatago doon sa vault. Tama po ba? At ipe-present sa auditor kapag hinana. Oo. Pag Kasi nga, ang hinana. tanong natin, babalik naman tayo doon sa dati, paano mo i-establish yung authenticity and reliability of the documents? Public documents ito eh, di ba? Sabi natin sa public documents,
hindi mahalaga na may losses. Kahit walang losses, mahalaga na ma-preserve yung tiwala ng bayan, over these Okay. documents, no? So, kailangan, ma-establish natin yung, can I rely on these documents, Ngayon, paano natin ma-establish yung reliance and authenticity kung hindi natin kayang alamin kung sino yung pinagbigyan? That's why, kailangan, ang kasunod na proseso ay, itanong mo, Colonel, I know this is sensitive, etc. In fact, hindi mo na dapat sabihin yan. Alam din ng security officer yan eh. Ibibigay niya actually, ito yung acknowledgement receipt. Actually, ito yung mga listahan ng mga tunay na di ba? Doon sa ating activities. Pero Christian, ang tanong ko, tayo ang tayo ang may sira dito eh. Sorry, I'm a bit choosy with my words. Tayo ang may dito. Alam mo kung bakit? Nagtatanong tayo as if totoo yung transaction, di ba? Wala naman Yun. tayong nakuha na ganito eh. So, nabibusit ako. Gusto kong magmura pero pinipilit kong Okay. Kuhang-kuha niyo yung inis ko, Commissioner, no? pati ako. Buti pinaalala niyo. Okay. Yung para Bakit bang lahat pala tayo ako nahubulol magbitaw dito ng sa masamang salita? Opo, yung para bang lahat tayo, parang kailangan makisakay. Dito sa Oo. usapan na ito, in the first place, napakatindi ng duda na hindi yan dinala sa isang maayos na na Ito pagdadalahan. yun eh. Alam mo yun, pag nanonood ka, ikaw ngayon yung nagsasuffer ng burden na ipatunayan mong totoo. Di ba? Correct. Parang gusto ko Na-reverse sabihin, bigla. hello, bakit ako ang kailangan maghanap ng patibay o patotoo na lahat ito ay totoo? We are asking questions as if naniniwala tayo ginamit nila dyan. Wag na tayong magpakitang no? Never akong nagpakitang I'm always, parati akong bruha at tapatan kung magsalita. Tayong ginagago dito kasi pinipilit nila tayong maniwala at tayo ang naghihirap na magtanong ng tamang katanungan para ma-establish na tama ito. When in fact, we should not be asking this question. It's clear na hindi tama ang pinagdalhan. Yun na lang yun, di ba? Siguro po, I'll be Mabet. I'll just say na you're being taken for a ride, we're being taken for fools. Yun na lang po. Good luck. Ay, ano ba? Ba't ko ba sasabihin good luck? Nilambutan ko lang. Yung term. Ito po yung gusto ko ipunto. Sige. Para maliwanag din po sa mga viewers natin. Okay. Pag sinabi po bang special disbursing officer at pinag-uusapan 125 million, dapat siya personally mag-aabot ng pera doon sa intended na recipient. Ganun po ba yan? Oo. Kaya nga meron yang sabi ko kanina meron training on cash disbursement management, yung mga ganyan, management ng tinatawag nating petty cash, lalong-lalo na itong confidential funds Kailangan ikaw mag-aabot. Alam mo kung bakit? Ikaw yung may responsibility na di ba? Ikaw yung may responsibility over the ng pera So, parang ganito yun kung naalalaman mo, naleeg mo yung nakataya doon, hindi mo ba pag-iingatan yan? Hindi mo ba sisiguraduhin na On rare cases, halimbawa, na ang usually mangyayari dyan paki-prepare na lang ng cheque at dadaanan ko. Halimbawa, ganyan But still, you will request for the documents, di ba? O, teka muna, siguraduhin mong may ganitong dokumento and then later on, naman ito, di ba? So, I'm talking about reality. Kasi baka naman sabihin, bulag-bulaga naman itong si Madam Mendoza. Hindi naman totoo yan. Ang nangyayari naman ganito. Pero sa tingin ko at sa base sa aking mga naging karanasan, ulitin ko ulit, nag-audit din ako, intelligence funds pa yung na-audit ko, sa military na intelligence funds, nung ako ay nag-audit, although hindi naman dalaga, may anak na rin ako. Wala akong nakita mga ganito Maayos yung ko Talaga? Nakita Wala ko. mga pangalan po. Oo, so parang ang point ko ang nakakainis dito sa lahat ng ito. Minsan sinasabihan, ikaw naman galit na galit ka sa Duterte. Actually, hindi ho. Hindi ako nagagalit sa mga taong wala namang personal na ginawa sa akin. Nagagalit ako dun sa ginagago tayong lahat Pinipilit tayong mag-bear ng burden na tayo ngayon ang naghahanap ng paliwanag kung bakit hindi ito totoo. Diba? When in fact, the burden should be theirs. Bakit nila sinishift sa atin? Nagtatanong tayo as if naniniwala tayong totoong na ganito. So going back to the question, ano ba yung SDO? Ikaw dapat ang nag-aabot ng pera. Kapag and take note, Christian, hindi ito inabot na parang 20 million muna and then ganun. Yung buong 125. So sa term, na-anticipate ito ng ating joint circular. Remember, nandun sa joint circular na hindi natin hinahayaan yung transfer of cash advance. Because in its nature,
hindi siya form of payment to a beneficiary. It's not. It's a transfer of the entire cash advance, which was captured and anticipated by the joint circular, di ba? Maraming weaknesses and gaps ang circular, but I would have to credit the team kasi kitang-kita ko yung maingat na pagbabalanse nito. Not because Okay. kasali ako doon or what, no? I am just trying to be ano din. Ito isang puntuhin natin, no? Kasi, sige, maglolokohan pa ba tayo rito? So basically, minadali yung pag-disburse ng 125 million in 11 days. Mhm. Na-release siya nung last quarter, December na nga actually. So, kitang-kita naman yung mga indicators, yung mga red flags na minadali ito, di ba? Para magastos. Ang tanong, yun po ba intention ng paggasta ng confidential funds? Talagang isang bagsak o ilang disbursements lang yan in so many days? Di ba dapat nakaspread dyan kung talagang planado Ayan. yung Christian, confidential babalik tayo din funds? sa joint circular para wag naman masabi na tayo depende lang sa ano-ano. Eh di ba kaya nga meron kang tinatawag na physical and financial plan? Di ba, Opo. Christian? Naka-spell out doon yung iyong plano, etc. Eh syempre, ina-expect din natin na kaya ka may plano, ay iyong susundin doon kung paano mo gagamitin yung ano mo. Ano. Syempre, ini-acknowledge naman natin na confidential activities, minsan fluid yan. Pero hindi ka lalayo doon sa inilagay mo sa plano. So, hindi talaga pwedeng isang sweep na gano'n yan. Lalong-lalo na, you're talking of 125 million. So, babalik tayo dun sa ano-ano. Lahat ng taga-gobyerno, alam mo na hindi mo kayang ubusin yung perang yan in 11 days. Especially, 11 days from December, from the last 2 weeks of December. Nagbobolahan tayo. Alam nating hindi kayang gastusin yan in that manner of in that number of days na. Ngayon, Mm. isa na yun, ano? Pangalawa, nakita mo pa yung mga pangalang ganyan. Gaano ba tayo katanga? Para isipin na, sige, isipin natin na aliases lang yan. Eh, ang tama nga yung sabi ng auditor wala naman silang sinabi doon sa document na aliases lang. So, in effect, para sinasabi ng auditor, kayo na lang nagpapahirap sa sarili nyo na naghahanap pa kayo ng tamang katanungan para i-justify na naibigay ito sa tamang tao. Let's stop these things, ano? Nakita natin 11 days. Nakita natin various location. Iba-iba, Superman approach, di ba? Na ipamahagi yung pera. And then tatanungin pa ba natin? Sasabihin pa ba natin aliases ito? Kahit natatawa sila habang hirap na hirap tayong umiintindi kung paano nila tayo niloloko.